Hello mga kaprobinsya, magandang araw po sa inyo. Ngayon po, andito naman tayo sa area to. Tuloy tayo sa ating trabaho dito. At may magandang update po tayo sa inyo. Yung isa nating baboy, nanganak na. Yung hinihintay natin. Yun po mga kaprobinsya. Nanganak na po yung inahin natin. At mga malalaki yung anak niya. At hindi tayo pinahirapan. Yung problema dito, basa palagi yung ano. At yung anak niya ay 13. Malulusog. Yan. Nagpapasalamat po tayo sa ating inahin. Kakarating lang natin ngayon mga kaprobinsya. Umuwi po tayo ng Baes. Galing pa tayo doon sa Area 1. At nag-chat sa atin yung ating mga kasama dito. Nanganak na daw yung baboy natin. At 13 yung anak. Inakala natin noong una na hindi umabot ng 10 yung kanyang anak. Kasi maliit lang yung chance sa ating baboy. Yan. Hello, Dick. Ilan kaya ang lalaki dito sa ating biik? Yan na po ang ginawa namin palagi mga kaprobinsya. Oh. Nilagyan ng harang yung ating kulungan para maka-iwas yung mga biik natin o makatakbo pag humiga yung ilang baboy natin. Kasi yung mga biik mga kaprobinsya, mahilig silang humiga sa gilid ng dingding. Tapos madali silang maipit dyan or madaganan pag hindi natin lagyan ng harang. Magpalidi pa siya sa kanyang mga biik. Oh. Hindi muna natin istubuhin. Dik, dito na mo dik. Humiga na yung nanay mo dik. Yung tali niya sa leeg, mukhang lapit na maputol. Hindi na palitan. Masaya po tayo mga kaprobinsya na nakita natin yung ating mga biik na lumabas na. Isa pala yung nanak. May 3 pa tayo dyan na buntis. At sana po kahit 10 lang yung biik nila, okay na tayo. Yun lang po yung pangarap natin. Pero binigyan tayo niya ng 13. So masaya tayo. Pero yung 13, mabawasan pa yun ng isa. Kasi hindi po yung barako natin ang nagkasta sa ating inahin. Sa mga panahon na naglandi yung mga inahin natin, bata pa si Natso. Hindi pa kumasta. Hanggang ngayon, hindi pa rin kumasta si Natso. Hindi pa natin siya nasubukan. Pero pag ayaw niyang kumasta, i-ay lang natin. Pwede natin kunin yung similya niya. Tulog pa rin yung mga biik natin. Oh. Yan po ang mga palatandaan mga kaprobinsya na busog. Hindi sila palaging gutom, hindi nag-ingay. May sugat yung dili sa ating kwan. Kasi hindi pa naputulan ng ngipin o mga bangkel yung biik natin. Yan po ang mga rason kung bakit kailangan natin putulan ng ngipin yung mga biik para hindi masugatan yung mga didi.
Uy. Huwag na ko na awaya. Totoo eh. Hindi naman lang Sige siguro ka. nalang guys. Hindi ko yung patungkol siya. Uy. Siguro mga kapinsya, kailangan natin na putulan ng ipin. Nakalimutan na rin kung paano magputol ng ipin. Ay, mabala ka ba na? Basta matulis yung mga ngipin, ayaw magpadili ng nanay. Masakit. Yan, kinakaya yung bukit kayo ng mga rin. Ako din naman yung ito. Yan na po, oh. Naputulan na natin ng ngipin. Mabait yung nanay nila mga kaprobinsya. Hindi nangagat. Kahit umiyak pa yung mga biik niya. Hindi tumayo. Hindi katulad ng iba na napaka-defensive sa kanilang mga anak o sa kanilang mga biik. Yan. At sana po mabuhay po lahat yung mga biik natin. Walang madaganan. O sana hindi sila makaranas ng mga stress sa kanilang pulungan, kasi lagyan natin ito ng trapal sa gilid sa dingding para hindi masyadong malamig. Ang sunod na mga anak ng kaprobinsya, ito po yung lumalaga natin, pero next month pa. Yan. Tapos yung isa na inahin doon, ito po, medyo malaki yung tiyan niya dito. Iba talaga yung inahin basta mahaba yung katawan. Hindi natin ma-predict kung ilan yung biik niya. Kahit maliit yung tiyan, basta mahaba yung katawan or malaki yung inahing baboy, may chance pa rin na magkaroon ng maraming biik. Tulad sa ating inahin ngayon, inakala nga natin na hindi umabot ng 10 yung kanyang mga biik. Kasi nung una niyang panganak, 11 yung anak niya, tapos siyam, at ngayon 13. Sana po mabuhay silang lahat. At ito yung panghuli ng mga anak, yung ini-ID natin. Yan. Nanggalang na dong sa. Nanggalang na daw, sabi ni Dodong. Eksperto din to si Dodong sa pag-alaga ng baboy. Pag ganyan daw, anak, nanggalang na. Nabdos na siya. Dik. Ang bait niya mga kaprobinsya. Nagpahimas lang sa atin. Mga hybrid po sila. At ini-ID natin. At hybrid din yung similya na ini-ID natin. Galing pa sa Bacolod. Pero mga maliit lang yung tiyan nila. Hindi pa tayo sigurado sa kanila kung ilan yung biik. Pero pag umabot lang ng 8, yung mga dumalaga natin, yung mga biik nila, masaya na tayo. Hindi pa masyadong malaki yung tiyan niya. Pero yung isa natin, halatang halata na buntis na siya. Yung isa dito, siya ang sunod na mga anak. Butin lang, mga mababait sila. Medyo malaki na yung kanyang tiyan. Dik. Yan. Humiga. Kumusta ka, Ten? Pila mo kabog niya, Ten? Talian natin to dong. Para hindi sila akba-akba. Talian natin. Mabait naman yung inahin natin, oh.
Siya yung pinakamatanda nating inahin dito, pero naging matapang siya pag magugutom. Tapos hindi natin agad mabigyan ng pagkain. Nangagap. Pero nagpahimas lang. Dik. Dik. Siya yung inahin natin na pinakamatanda dito. Oy, humiga, humiga. Magpahimas. Magpahimas siya. Ito po, pag siya ay mga anak, nasa 8, 7, 9 lang yung kanyang anak. Kasi 3 beses na siya nanganak dito sa atin. Pang-4 na ngayon. So, abangan natin ngayon kung ilan ang susunod niyang anak. Yung isa nga, hindi natin nakala na umabot sa 13. Okay na na? Anlaw mo ron? Ato na panit, ano nyo? Back ka na yung back din. Kaptik na. Pero kinahalang yung natong butangan na dito, no? Kapal. Lagi natin yan mamaya. Yung paligid. Para hindi sila ginawin. Para walang hangin na makapasok. Pag may malakas na hangin. Si Marites, puntahan natin si Marites mga kaprobinsya. Si Marites nasa loob lang ng bakod. Hindi namin pinalabas kasama ng kanyang nanay. Kasi pag palabasan namin siya, lakas na siyang kumain. Baka kainin pa niya yung mga tanim dito na saging at saka niyog. Nawa sana tayo kay Marites, pero para hindi siya magkapirisyo sa mga tanim nito, hindi namin siya pinalabas. Yan o. Tes. Ang ganda ni Marites mga kaprobinsya. Yan. Napakasaya po natin pag makita natin yung ating mga alaga na malusog. Tulad ngayon na nakita natin yung ating mga biik na malusog sila at mga malalaki. At si Marites naman oh. Ang ganda. Yan. Sa mga nakaraang video po natin, pumunta po tayo sa stockyard. Nagbinta tayo ng kalabaw. Tapos pag may mga baka na napakaliit at saka maganda yung klase, maganda yung itsura, maganda yung forma, napakamahal na. Hindi na bumaba sa 30,000 yung presyuhan nila. Ganun po kamahal yung mga magandang klaseng baka. Lumapit siya sa atin, pero buti na lang hindi siya palaging umiiyak kahit wala dito yung nanay niya. Andun oh, pinastol namin para makakain ng damo. Yes. Ang sistema lang namin dito, mamayang tanghali, ibalik dito yung nanay niya para painumin ng tubig at saka para makadidi din si Marites. Yan. Pero malalaman lang naman natin pag gutom na si Marites, gustong kumawala dito sa bakod o gusto makalabas. Palaging tumatakbo at magingay basta mauuhaw na si Marites. Yan. Hindi nawala yung bukol niya mga kaprobinsya. Ito yung nadala ng astig kay Marites. Pati yung pusod niya. Yan. Parang ari ng baka ng lalaki. Yan po ang isa sa mga palatandaan na magandang klase yung baka natin. May ganito. Yung mga native, nakadikit lang sa katawan yung pusod. Nakaganon lang oh. Wala tayong makikita na ganito. Pero si Marites kahit babae siya, may ganito siya. Parang lalaki. Saka may pasong. Yan. Palagi po natin hinimas-himas si Marites para hindi siya maging mailap sa atin. Pag makita niya tayo, lumapit siya agad. Yes, good girl. Andyan lang po yung nanay ni Marites oh. Si Bitang.
para makakain siya ng damo at nakatipid din tayo ng konti sa ating mga napier. Pinasok namin siya sa labas. At yung asula namin, araw-araw na po kami nagkuha ng isang balde. Pero doon lang muna namin pinakain sa aming mga pato, saka pabo at saka gansa. Hindi pa tayo nagbigay sa ating mga baka. Kasi 2 pan pa lang yung hinaharbisan natin dito. Pero at least nagsasucess tayo sa ating ginawa na binuhay natin yung ating mga pan ng ating mga asula. Napakaaga natin ano. Kahit naharbisan pa natin ng isang balde, pero marami pa rin. Yan. Meron pa dito sa kabila. Bukas harbisan naman to ng isang balde para ipakain sa ating mga pato, pabo at saka gansa. At yung isang pan dito, nagsimula na rin dumami yung asula natin. Yan po ang maganda pag may mga alternatibo tayong pagkain para sa ating mga alaga. Hindi tayo mapuruhan sa feeds or makatipid tayo sa feeds. Kahit makakuha lang tayo ng tig 5 kilo araw-araw ng asula, napakalaking tulong na yan. At tingnan din natin yung ating bunker na nilagyan natin ng asula. Dati po tumago sa ilalim yung tubig sa ating bunker kasi hindi po siya naka-design para lagayan ng tubig. So hindi tayo naglagay ng Sahara. Kasi may nag-comment dati na para hindi daw masayang yung ating bunker, pwede natin gawing fish pond. Pwede naman mga kaprobinsya, pero yung naisipan namin, asula lang yung ilagay natin kasi marami naman tayong tilapia dyan. Pag pang ulam lang. Pero tingnan natin kung nabuhay ba yung asula na nilagay natin. Nangailangan po tayo dito ng maraming pagkain. Yung mga tilapia natin, malakas din silang kumain ng asula. Yan po, oh. Tuyo na dito. Tuyo na. Yung tubig na yan, na-stack yan kagabi kasi may mahinang ulan. Uy, iba yung kulay sa ating asula dito mga kaprobinsya, oh. Naninilaw yung kulay. Ang gagawin natin dito, lagyan natin ito ng tubig na presko para mapalitan yung tubig ba. Dagdagan natin. Yan. Pero doon, yung asula natin doon, marami. Magkuha tayo para ibigay sa ating mga tilapia. Nabusan na tayo ng feeds para sa ating mga alagang tilapia. So sa ngayon, asula lang muna yung pinapakain natin sa kanila.
Kahit isang baldi pang asula yung ilagay natin dyan. Napakadali lang nilang ubusin. Yung baka natin na si Kungkong. Napakalaki ng kanyang pasong Talo pa yung pasong ni Bitas. Yan. Murag yung tumba-tumba Pero mas matangkad si Bitas sa kanya. Pero sa katawan, mukhang hindi naman maiwanan ng malaki si Kungkong. Mubog hike. Kakaaliw yung kanyang pasong. Wapong laruhan ta. Yung pasong ni Bitas maliit lang. Pero matangkad yung tindig niya. Kungkong. Turo na kay kon ba? Kinenda ko kay ngurog, Sus. Dako pa gyud na niya mo. Mura magpasong ra ni kuan? Ugok ra tubo nimo ko. Sa kanini kong lawas na yan sa mga igamayan ka Barog ka iris Kungkong pot. Pero si Pogi mga kaprobinsya Ka. Sakto yung katawan ni Pogi. May pumunta daw dito sa mga nakarang araw para magpakasta kay Pogi. May dalang baka. Pero maliit lang, native lang yung baka nila. Hindi daw makayanan yung katawan ni Pogi. Dili ka daog. Dahil native lang yung baka nila, maliit lang. At si Pogi mabigat. So hindi nakasali yung baka nila. Yung mga baka natin na mga maliliit dyan, si Kungkong, Bitas, Limer, hindi pa natin yung ginamit. Okay. Yung mga babae natin baka yung mga anak lang po nila yung habol natin. Si Queen ito at si Batang yung isa. Si Batang palagyan natin ulit ng tali sa ilong. Habang hindi pa sila mga anak mga kaprobinsya, hindi pa tayo makabawi sa ating mga babaeng baka. May mga lahing Indo-Brazil yung mga baka natin, lalo na si Limer. Pero yung mga Indo-Brazil mga kaprobinsya, napakalaki yung tainga, lagpas sa kailang ilong. Relax. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung pagkain namin isda, may suso, at saka may seaweeds. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Kain muna tayo ng kanin ngayon para hindi tayo mamayat ng gusto. Ano ka? Naniwang na yun po daw. Gilabsik si Dodong, gilabsik. Oo, natong kuan. Basta bakit malagay naman sila. Di ba ito siya kayo parang tanong naman na dyan. Pagkahapon. Dito tulong ko. Dito? Dari. Unya. Pasalipod din ako. Usik ito wala ko. Pinadiha ko. Ganun siya, naman mano yun. Basta. Tingnan mo. Hey! Nakita na yun. Tago na ka na. Abot yun tali yung pangita daw. Yung mga pangando Na, hindi ko nangandoy anak. Ha?
Babi ko mga doy. May waras na sila. Wala naman natin. Wala ko. Wala nilaga nito. Siya na tumutlaga. Nailaga na to. Blaan mo na siya. No. Blanca. Pasipod ang doon. Ikat gaya sa kagabi eh. Ang bayi, ang bayi. Yung sambut. Ay, gaw. Kaya ginaglayan. Wala niya reply eh. Ah. Hindi mo siya ma-reply na. Tulog ako pa tayo. Wala maganda. Ito lang sa ay. Ay, paulit ko yan. Ito sa bado. Kaya bihara ta ato. Oh, birne. Magarayan mga tutong mga pulong yung mga balak nun ba. Nagpatalaw gitu aso na daw. Ano yung gisuid ang kitong kang mana yung diskarte dahil? Yan ko ba ko. Ha? Sige lang kaya, kasi kabakal sa atin natin, kasi yung po. May, idol din yan. Meron po batasan itong tigas batang dalam pa rin nato. Dito sa ba? Iya to ba si Abasilia? Basilia. Kaya tagaan sa Uskalibo para padala. Minus ba dito? Nagbagi na sila siya. Do. Okay. Ano pirap? Ano dirasa mo ba? Eh? Ay, iba-iba ko ba? Parang iba ko ah. Ano nakakabot sa itong budas ng ito klase? Yeah. So, ba yun? Wah, yan. Kasi na sa ito kung tayo, akin dalang. Para matungkol ka ng iba. No, ka. Sarap yung klase sa dalagang ka. Kumain pa. Hindi malok siya. Pero kay nagi idol. Hindi malok ito na. Lamsik dito. Di lagi ko kaya na po ko'y balarino doon. Di ko ba kaya magtumubundo doon. Wala, may gato ko na doon. Kaya ko ito isa na. Hindi ko eh. Alaman. Ya, tapos kaya isang ngayon ano. Sige na. Pansay na ngayo. Alam mo yun si motor galit na siya. Ano mo lang? Agak kasipit. Yung tatasakyo niya. Doha ka mo. Oo. Di mo na pwede. Doon pa sa tuloy magina. Kaya mo na manaot daw itong kaana duha lang Oo. Tulong to walk. Bato lang siya. Ang sama ako. Ruby did. Mahinog naman dito ng guyabano. Oh.
Yun. Ha? Ayo jo. Kani dahan yung mga benepisyo ng pagkaon sa laban na. Di ba daw? Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasumansat na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shout out din na Joji Ann Miller from Cordoba, Alaska. Shout out kay Jimmy Balintugo from Riyadh, KSA. Shout out kay Estilia Oles from Tondo, Manila. Shout out kay Mark Prats from Bindoy. Shout out kay Kirit Court Cross from Bukawi, Bulacan. Shout out kay Danilo Dimitrio from Cagayan de Oro. Happy birthday kay Titing. Birthday niya August 24. Greetings from Faye Katubag from Bukidnon. Shout out po kay Willie Alvarez and family from Batangas City. Shout out in Noriel and Sarajin Mangurali from New Zealand. Shout out kay Dudong Bintura from Talay, Dumaguete City, Negros Oriental. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa lahat at maraming salamat po.